Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang suspense thriller movie na The Bar. Ang nakakabighaning si Elena ay naglalakad sa Madrid Square, nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kaibigan. Bigla na lang may isang matandang babae ang lumapit sa kanya, inilahad ang isang sanga ng halaman, at umaasang may kapalit. Imbis na magbigay ng pera, walang pakialam na nagpatuloy sa pakikipag-usap si Elena. Ang sumpa na binubulong ng matandang babae ay hindi nakaapekto sa kagandahan ni Elena, at kalmado siyang naglakad. Namatay ang kanyang telepono, at matapos tumingin sa paligid, napansin ng dalaga ang isang maliit na bar. Malapit sa pasukan ay nakaupo ang isang hipster na nakasuot ng headphone at may hawak na bote ng beer, isang taong walang tirahan na may masamang amoy, at isang maliit na negosyante. Malayo ito sa antas ni Elena, pero kailangan niyang lampasan ito at pumasok sa loob. Nag-order ng kape ang dalaga at humingi ng charger sa bartender. Dinalhan siya nito ng isang buong bundle ng mga cable. Habang sinusubukan ni Elena at ng bartender na mahanap ang tamang cable, biglang pumasok sa kafe ang isang malaking lalaki. Tinapan niya ang kanyang bibig at umubo, at dumiretso sa banyo. Sumigaw si Amparo, ang may-ari ng bar sa lalaki, "Sa aking establishmento ito, hindi ka basta-basta makakagamit ng banyo nang hindi bumibili ng kahit ano." At binabalaan niya ang kanyang katulong na huwag hayaang umalis ang lalaki hanggang sa bumili siya ng kahit ano. Nagsimula ang ingay at kaguluhan sa bar. Lahat ay nagkukwentuhan ng kanilang mga problema o humihingi na mas mabilis na ma-serve ang kanilang mga order. Kinabahan ang isa sa mga customer, tumangging maghintay habang tapos na ang pag-uusap ng may-ari sa kanyang katulong, at umalis. Naantala ang kaguluhan ng tunog ng putok ng baril sa labas. Lahat ay tumingin sa pinto, at nakita ng lahat ang lalaking kakalabas lang ng bar na nakahiga sa lupa. Nagsimula ang takot. Lahat ay sumandal sa mga bintana, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyari at makita kung saan nanggaling ang mga putok. Pero biglang nagiba ang plaza. Parang namatay ang lungsod. Sinubukan ng bartender na tumawag, pero natuklasan niyang walang signal sa establishmento. Hindi agad naunawaan ng binata na may nangyayaring kakaiba sa paligid niya, at natanto lang niya ang sitwasyon ng magdesisyon ang isa pang customer, isang lokal na taga-kolekta ng basura, na lumabas para tanggalin ang bangkay. Sa sandaling lumabas siya, nakaranas siya ng parehong kapalaran tulad ng lalaking nasa labas ilang minuto bago siya. Lahat ay napaupo sa sahig, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Gusto ring umalis ng taong grasa, pero pinilit siya ni Amparo na manatili kasama ang lahat hanggang sa malaman nila kung ano ang susunod na gagawin. Binuksan ng grupo ang telebisyon, umaasang maririnig ang balita tungkol sa pagbaril, pero lahat ay normal lang, mga komedya, talk shows, at walang kabuluhang mga ulat sa balita, walang kahit isang pahiwatig ng insidente sa lungsod. Nagulat ang isa sa mga customer at bumalik sa bintana. Napansin niyang wala na ang mga bangkay sa labas. Habang abala ang lahat sa mga usapan at telebisyon, nawala ang mga lalaki kasama ang lahat ng bakas. Nagsimula ang mga argumento sa establishmento. Lahat ay nag-aalala, at nakikinig sa bawat salita. At kalaunan, lumala ang relasyon ng mga estranghero. Umabot sa puntong nagdududa na ang mga bisita sa isa't isa na kasangkot sa mga pangyayari, at may nagmungkahi pa nga ng pagkakaroon ng isang pampasabog na aparato. Napansin ng negosyante na sinusubukan ng binata na i-slide ang kanyang backpack sa ilalim ng mesa, at kumbinsido na nakatago ang aparato sa kanyang bag. Bilang resulta, nalaman na may hard drive lang ito na may mahalagang impormasyon na sana ay magpapayaman sa binata. Pero ngayon, mga piraso na lang ang natitira sa sahig. Pagkatapos ay ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa negosyante mismo, na may dalang briefcase din. Matagal na nagtanggi ang lalaki, pero nagawa ng grupo na agawin ang bag at buksan ito. Taliwas sa inaasahan nila, nakita nila ang isang tumpok ng mga damit panloob ng babae, na ibinebenta ni Sergio. Naantala ang usapan tungkol sa mga damit panloob ng katok mula sa banyo, at naalala ng lahat ang malaking lalaki na kamakailan lang ay pumasok sa loob. Binuksan nila ang pinto, at nakita nila ang lalaki na nakayakap sa toilet bowl, na halos wala ng malay. Hinila nila siya sa pasilyo at nagsimula nang mangyari ang isang kakaibang bagay sa kanya. Natatakpan ng puti ang kanyang mga mata, at namamaga ang kanyang mukha at katawan, natatakpan ng malalaking paltos.
Ang huling nasabi niya bago siya bumagsak ay isang babala na hindi siya dapat hawakan. Biglang may huminto na truck sa harap ng bar, at lahat sa loob ay nagwawagayway ng kanilang mga kamay, sinusubukang ipaalam ang kanilang presensya, at umaasang sa wakas ay maliligtas na sila. Pero ang mga taong nakasuot ng itim na maskara, na parang hindi nakikita ang mga bisita ng kafe, ay nagbaba ng mga gulong sa harap ng pasukan at sinindihan ito bago umalis. Sa wakas, nagsimula ng magbalita ang telebisyon tungkol sa mga pangyayari sa Madrid, pero ang pinag-uusapan lang nila ay mga sunog na di umano'y nagsimula ng aksidente sa ilang bahagi ng lungsod. Samantala, nakita ni Elena ang telepono ng malaking lalaki at tiningnan ang mga larawan sa gallery. Natanto niyang sundalo ang lalaki na kamakailan lang ay nakabalik mula sa Africa. Nagtipon-tipon ang mga bisita, at naisip nilang dinala ng lalaki ang isang virus, kaya ngayon ay tinatanggal ng gobyerno ang lahat ng nakasalamuhan niya. Nagsimula ang takot ng mas malakas at nahati ang grupo sa dalawang bahagi, ang mga nakahawak sa nahawa ang lalaki at ang mga hindi. Sa huli, nagpa siya si Amparo na ibaba sa basement ang lahat ng nakakontak sa bangkay, kasama ang nahawa ang lalaki, para maprotektahan ang sarili at ang ibang mga customer. Sa ilalim ng banta ng baril, pinilit ang grupo na pumasok sa nakakandadong silid, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa ibaba, natuklasan ni Sutter ang isang maliit na butas na papunta sa drainage sa labas at napagtanto ng lahat na ito ang kanilang tanging pagkakataon. Pinili nila ang taong grasa, at pinahiran siya ng langis ng gulay at sinubukang itulak siya sa makitid na daanan, nagpupumilit ng husto, pero hindi ito nagtagumpay. Naipit siya, nagsimulang magpanik at sumigaw si Eutrina. Pero kailangan niyang pakalmayan ang sarili at manatiling tahimik dahil may naririnig silang kakaibang tunog at yapak mula sa itaas, na sinundan ng mga putok ng baril. Ilang sandali lang, nagsimula ng magkausok mula sa kisame, at napagtanto ng grupo na nag-aapoy na ang kafe. Mabilis na nagsimulang hilahin ng mga lalaki ang taong grasa pabalik para buksan ang hatch at maiwasan ang pagka-suffocate mula sa usok. Nang tumahimik ang lahat, maingat na binuksan ni Sutter ng bahagya ang hatch para makita kung ano ang nangyayari sa itaas. Pagkaakyat niya, nakita ng grupo ang isang taong naglagay ng harang sa pasukan mula sa labas, na nagpapakita na hindi sila makakatakas sa pamamagitan ng mga pinto. Mula sa ilalim ng mga nasunog na bagay, naririnig ang tunog ng isang mobile phone. Nahanap ni Elena ang telepono ng malaking lalaki at binuksan ang kanyang mga mensahe. Natanto niyang nahawa ang lalaki at tumakbo sa kafe para mag-inject ng antidote. Nasa mga mensahe rin na mayroon siyang ilang karagdagang dosis. Naunawaan ng grupo na kailangan nilang madali ang kunin ang gamot bago sila magpakita ng mga sintomas ng impeksyon. Sinuri ni Sutter ang bangkay, pero habang nakatuon ang lahat sa malaking lalaki, nahanap na pala ng taong grasa ang gamot. Naiintindihan niya na hindi dapat sila maghanap sa mga bulsa. Tuwang-tuwa sa sarili, wala siyang balak magbahagi, dahil 4 lang na dosis ang nasa garapon para sa 5 tao. Dahil ayaw niyang maiwanang walang gamot, nagpa siya siyang i-inject muna ang sarili. Sa gitna ng pagtatalo, nahulog ang garapon sa basement. Habang sinusubukan ng lahat na pakalmayan ang taong grasa, bumaba ang isa sa mga babae para kunin ang mahalagang garapon, pero dahil sa kanyang bendahe sa kamay, hindi niya sinasadyang nahulog ito sa drainage. Nagtipon sa lugar ang grupo, at napagtanto nilang kailangan ng isang tao na sumunod dito, pero sa pagkakataong ito, kailangan nila ng isang tao na mas payat. Lahat ng mata ay tumingin kay Elena. Pinahiran din ng langis ng gulay ang dalaga at pilit na itinulak pababa. Sumisid siya sa mabaho na tubig, at natagpuan niya ang garapon, pero tumanggi siyang ibigay ito, napagtanto niyang hindi siya makakakuha ng dosis at malamang na walang maghila sa kanya pabalik. Habang nagdedesisyon ang grupo kung paano aabot sa magandang babae, itinago niya ang garapon para maprotektahan ang sarili. Nalaman nila na ang butas sa kanal ay maaaring masira, na nagpapahintulot sa lahat na dumaan, at mabilis na nagawa ito ng mga lalaki. Nagsimula ulit ang pagtatalo tungkol sa gamot ng mas malakas dahil 3 dosis na lang ang natitira para sa 4 na tao. Ang taong grasa na nakasecure na sa sarili, ay sumiksik din sa butas ng kanal, pero nagsimula lang maglakad-lakad sa mga magulo na tunnel dahil hindi na siya interesado sa alitan na ito. Sa init ng argumento, nagsimulang mag-insulto ang grupo,
at malubhang na-offend si Trini nang ibunyag ni Sator sa lahat na siya ay isang adik sa sugal na nagugugol ng kanyang mga araw sa pag-asa na manalo ng malaking halaga sa mga slot machine. Sa una, sinubukan ng babae na ipagtanggol ang sarili, pero sa isang punto, inamin niyang totoo ang lahat. Kinuha niya ang baril kay Nacho at lumayo, tiniyak na walang makakakita sa kanya sa grupo. Ilang sandali lang, tumunog ang baril. Wala nang kailangang magtalo pa. Maaari na silang kalmadong mag-inject at umakyat sa ibabaw. Dinala ni Elena si Sator sa lugar kung saan niya nahulog ang garapon, at parang matatapos na ang lahat. Pero ang tunog ng mga nahuhulog na barya ay nakagambala sa mga nakaligtas. Sinundan nila ang tunog at nakita nila ang bangkay ni Trini na may mga barya na nakalagay sa kanyang mga mata. May mga gintong barya na nagkalat sa tabi ng kanyang katawan, at napagtanto nilang ang baliw na taong grasa ang may pananagutan dito. Sa kanyang isipan ay walang dapat makatakas papunta sa ibabaw. Para sa kanya, matagal nang nararapat na parusahan ang sangkatauhan. Sa isang mabilis na galaw, pinaslang niya si Sator at nagsimulang habulin ang natitirang dalawa. Sa kabutihang palad, nakakita si Elena ng isang lugar kung saan sumisilip ang liwanag sa butas at tumakbo patungo sa isang lumang hagdan. Nakipaglaban si Nacho sa habulan, at umakyat pagkatapos mauna ni Elena, nahulog ang kanyang syringe sa gitna ng kaguluhan. Nagawa ng dalawa na makarating sa takip ng manhole, pero bago sila makatakas, muling nahuli si Nacho ng taong grasa. Natanto na wala na siyang magagawa. Nagkaroon lang ng oras si Nacho para ibigay ang kanyang syringe kay Elena. Nagawa ng dalaga na iangat ang mabigat na takip at umakyat sa ibabaw. Tumingin ng may takot ang mga taong dumadaan kay Elena. Natatakpan siya ng makapal na dumi mula sa kanal. Isang babae lang ang nag-alok sa kanya ng coat, nagbubulong ng isang bagay tungkol sa pagtulong sa iba, pero walang ibang gustong suportahan siya. Dahil sa hinala na may ginawa si Elena na masama, napagtanto ng dalaga na kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Walang pakialam sa kanyang hitsura, naglakad siya ng may kumpiyansa palayo sa masamang bar, at kalaunan ay nakarating sa isang tawiran ng mga tao kung saan nagkita sila ng lalaki na dapat niyang kadate ng araw na iyon. Ngunit dahil sa ayos niya ay nilagpasan lang siya ng lalaki. Ang mahalaga din para kay Elena ay ang nakaligtas siya. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.